Sabihin niyo po sa inyong mga katabi, no? Nakumpleto niyo ba ang simbang gabi? No? Pag oo, sabihin niyo po, congrats. Pag hindi, okay lang yan. Mahal ka pa rin ni Lord. No? Nais ko pong simulan ang aking huminga sa isang kwento. No? Meron daw pong isang reporter na nilapitan ang isang farmer. No? At sabi niya, Kuya, pwede ka bang ma-interview? Tatanungin lang kita tungkol sa mga kalabaw mo. No? Sabi ng farmer, okay. Sabi ng reporter, Kuya, saan mo pinaliliguan itong mga kalabaw mo? Ang sabi ng farmer, ano dyan? Yung puti o yung itim? Sabi ng reporter, yung itim. Sabi ng farmer, sa sapa. Sabi ng reporter, yung puti, saan mo pinaliliguan? Sabi ng farmer, sa sapa rin. Sabi ng reporter, okay, kuya, ano ang pinapakain mo sa mga kalabaw mo? Sabi ng farmer, ano dyan? Yung puti o yung itim? Sabi ng reporter, yung puti. Sabi ng farmer, pinapakain ko yan ng damo. At sabi ng reporter, okay, yung itim, ano pinapakain mo dyan? Damo din, sabi ng farmer. Dahil sa mga sagot na ito nung farmer, talagang napapakamot na ng ulo yung reporter. No? Kaya sabi niya, okay. Tapos sabi niya, Kuya, saan nyo sila pinapatulog? Sabi ng farmer, ano dyan? Yung itim o yung puti? Sabi ng reporter, yung itim. Sabi ng farmer, sa ilalim ng puno. Yung puti, sa ilalim ng puno din. Kaya hindi na napigilan ng reporter, parang nagreklamo na siya. Sabi niya, Kuya, bakit tinatanong mo pa kung itim o puti? Pareho lang naman ang sagot mo. At alam niyo ang sagot ng farmer? Sabi niya, alam mo kasi, ganito yan. Yung itim na kalabaw, sa akin yan. Sabi ng reporter, talaga? Yung puti, kanino yan? At sabi ng farmer, sa akin din. End of the story. No? Now, why share this story? No? Anong kaugnayan nito sa nilalaman ng ating ebanghelyo sa ikasyam at huling gabi ng simbang gabi? No? Noong ikapitong araw po kasi ng Misa de Gallo, sinimulan ko rin ang aking humilya sa isang kwento na patungkol naman sa isang guro na nagpa-surprise quiz sa kanya mga estudyante. No? At ang ibinigay niyang test paper ay isang white sheet of paper na walang katanungan kundi isang itim na tuldok lang sa gitna ng papel. At ang pinakatanong ng guro ay to say something of what they see on the paper. And without exception, lahat ng estudyante sa klaseng iyon said something only about the dark dot. Na siyang pinoint out sa kanila ng kanilang guro that no one of them wrote about the white part of the paper or took notice of it. No? Doon lang sila nakatuon o nakafocus doon sa dark dot. Pinaliwala yung white part of the paper. No? At ang lesson ng kwento, unfortunately, this is also what we tend to do in life. We have a white paper of life with all its blessings to hold on to and enjoy. But we're so busy thinking about the dark spots of our life. O sa simpleng salita, mas pinagtutuunan natin ng pansin ang kadiliman o itim ng ating buhay o bahagi ng ating buhay kaysa sa puti. At kaya ako ginamit ang kwentong yon nung ikapitong araw ng Misa de Gallo o ikapitong gabi ng simbang gabi ay dahil ang ebanghelyo noon ay patungkol sa awit ng papuri ni Maria na tinaguri ang Magnificat. And how can we give praise if we only focus on the dark or black moments of our life? So that's the point of me sharing that story on the 7th day of Misa de Gallo. At ngayon,
ano naman ang punto ko of sharing the story about the reporter and the farmer? Na ang pinag-uusapan din ay puti at itim. Pero this time, ang puti at itim, pareho lang. Well, noong ikapitong gabi ng simbang gabi nga kasi, ang ebanghelyo ay patungkol sa awit ng papuri ni Maria. Ngayon naman, sa ikasyam at huling gabi ng simbang gabi, ito ay awit ng papuri at pasasalamat ni Zacarias na tinatawag namang Benedictus. Kung kay Maria ang awit ng papuri niya ay tawag Magnificat, kay Zacarias, Benedictus. At kung sa ikapitong gabi o araw ng simbang gabi, ang punto ay not to focus on the dark dot or spot of our life para ma-appreciate at magpasalamat talaga tayo sa biyaya ng Diyos sa atin. Ngayon, ang punto, kaya whether puti at itim, pareho lang, dahil we could also look at God's blessings that way. The light and dark moments or the white and black moments of our life ay parehong biyaya mula sa Diyos. Di ba't may quote na nagsasabing, never regret a day in your life. Good days give you grace of happiness. Bad days give you valuable experiences. Both are essential to life. All are God's blessings. And it's better to look at life that way. Because if we will look at life that way, we will also appreciate and see the goodness of the Lord. That even in bad times or dark moments of our life, biyaya pa rin itong mula sa Diyos. Sa isang movie clip, merong isang lawyer na nagtanong sa isang pari. Ang sabi ng lawyer, why do bad things happen to good people? At ang sagot ng pari, I asked God for strength, and God gave me difficulties to make me stronger. I asked for wisdom, and God gave me problems to solve. I asked for courage, and God gave me dangers to overcome. I asked for love, and God gave me troubled people to help. Sa madaling salita, ang mga itim na pangyayari sa ating buhay ay maaari pangang sagot sa ating mga panalangin. Difficult moments, painful moments, sufferings, sacrifices, they can all be considered the dark or black moments of our life. And yet, dito din naman tayo maaaring matuto, lumago, tumatag, at dumunong. Actually, sinasabing, the Canticle of Zechariah has two parts. The first part is a thanksgiving to God for the realization of the Messianic of Israel. Kaya sabi sa simula o unang bahagi, purihin ang Panginoong Diyos ng Israel. And the second part is addressed to Zechariah's son, who is John, who has a role in the scheme of salvation. Kaya sabi sa ikalawang bahagi, ikaw naman anak ay tatawaging propeta ng kataas-taasan. At kung isipin, sa dalawang bahaging ito, mas bagay nga dito ang punto na puti o itim man ay pareho. Dahil when we speak of John's role, hindi ito pasarap at para lang sikat, kundi kalakip nito ay malaking responsibilidad. Hindi ito madali, ito ay mahirap. Pero magandang tingnan din ito, hindi lang sa diwa ng biyaya ng Diyos, kundi ng responsibilidad din. Your position, your role can also and only be a blessing kung ginagampanan o gagampanan mo ito ng mabuti. Ulitin ko. Your position, your role can also and only be a blessing kung ginagampanan o gagampanan mo ito ng mabuti. Hindi yung may position ka nga, pero nominal lang o hanggang pangalan lang.
And don't wait to be told, especially when your position is obviously demanded in a situation. No? Yung alam mo na, hinihingi ng pagkakataon, considering na meron kang klaseng posisyon na iyan at role na iyan, wala ka pa rin gagawin. Naghihintay ka pa ng sabihan ka pa, di ba? Unless, maang-maangan o syunga-syungahan ng peg mo. O kaya, yung na-share ko naman kahapon ng gabi, sa humilya ko, sa oras ding ganito, yung sinasabing tahimik na kayabangan. Hindi nagyayabang sa salita, pero halata sa kilos. Dahil alam mong kaya mong gawin at dapat mong gawin, lalo na't dahil sa posisyon mo, pero ayaw mong gawin. Kasi gusto mong patunayan na babagsak sila o hindi sila magiging successful kung wala ka. At ang tawag daw doon nga ng mga psychologists ay self-importance bias. Nagpapahalaga ka na kapag wala ka, wala sila. Wala silang magagawa kasi napakahalaga mo. Kung wala ka, wala sila. E kapag ganito ka, hindi ka na nakatulong at hindi mo na nagampanan ng tungkulin mo, wala ka pa siguradong natutunan at hindi ka pa lumago. Because we can only learn and grow when we take our role seriously or do our work. Sa ganitong paraan, hindi lang tayo tumatanggap ng biyaya sa Diyos, kundi tayo mismo ay nagiging biyaya rin sa iba. Naway hindi lang natin makita ang puti at itim ng ating buhay bilang biyaya, kundi na tayo mismo ay maging biyaya rin sa iba. Amen.